Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Roy. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Boyet. 49 na taong gulang na po ako ngayon. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong totoong karanasan ko noong taong 1996. 15 anyos ako noon. Pero malinaw pa sa isip ko ang lahat ng nangyari, lalo na sa lolo ko. Isang bulag na ermitanyo sa gilid ng baryo namin sa Capiz. Hindi ko makalimutan ang amoy ng langis ng nyog na may pinaghalong dahon ng sambong tuwing dumadalaw kami sa kanya. Nakasuot lagi si lolo ng puting kamiseta at kupas na salawal. Wala siyang paningin, pero para bang mas malinaw pa sa kanya ang lahat ng bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Ang pangalan ni lolo ay si Mara. Noon pa man, kilala na siya sa baryo bilang matandang may alam sa orasyon, mga halamang gamot, at sa kung ano-ano pang di maipaliwanag na bagay. Sa mga kwentong matatanda, dati raw siyang manlalakbay. Nagpupunta sa iba't ibang lalawigan. May hinahanap o may tinatakasan. Nakatira siya sa kubo, bandang gubat. Kubo na yari sa pawid at kahoy. Wala siyang ilaw. Wala ring katabing bahay. Isang linggo bago nangyari ang lahat, sinamahan ako ni Arnel at Edgar para dalawin si lolo. Sabado ng hapon noon. Boyet, sigurado ka bang pupunta tayo? Tanong ni Edgar habang binabaybay namin ang daan papunta kina lolo. Oo, Edgar. Kailangan ko siyang makita eh. May sinabi kasi siya sa akin nung huling dalaw namin tungkol sa masama raw na paparating. Sagot ko. Pagdating namin sa kubo, tahimik. Wala man lang huni ng ibon. Napansin agad ni Arnel ang isang bakas ng paa sa lupa sa labas ng pinto. Parang may dumalaw pero parang hindi tao. Bulong ni Arnel. Kumatok ako. Lo! Si Boyet po ito! Tumikhim si lolo mula sa loob. Pumasok na kayo at huwag kayong mag-iingay. Pagpasok namin, naamoy agad namin ang matapang na usok mula sa insenso. May nakasabit na bawang sa bintana at may mga dahon ng saging sa gilid ng silid. Nasa gitna si lolo. Nakaupo at hawak ang kanyang baston na gawa sa itim na kahoy. May mga aswang na nagbabalik. 3 sila. Pamilya ng mga nilalang na matagal ko nang itinaboy. Mahina niyang sabi. Napatingin kami sa isa't isa. Hindi na ito bago sa akin. Kasi bata pa lang ako, tinuruan na ako ni lolo ng mga orasyon. Hindi ko lang siniseryoso noon, pero ngayong naririnig ko na naman sa kanya ang mga ito. Parang iba na naman ang pakiramdam ko. Tuturuan kita, Boyet. Kailangan mo to. Hindi ko na kasi kayang lumaban. Dagdag niya. Simula noon, gabi-gabi akong bumabalik sa kubo para aralin ang mga orasyon. Sa loob ng 3 araw, tinuruan niya ako ng panangga gamit ang langis na may bulong. Dasal sa Latin na di ko pa rin alam kung ano ang ibig sabihin, at paggamit ng asul na sinulid na itatali sa pulso. Ika-4 na gabi, Biyernes, biglang lumamig ang hangin kahit tag-init. Si lolo, tahimik lang sa upuan niya, parang naghihintay. Magsuot kayo ng tali sa kaliwang kamay. Huwag kayong bibitaw sa loob ng bahay, bilin niya sa amin. 10:00 ng gabi. May narinig kaming kaluskos sa bubong. Kasunod nun,
May malalim na yabag sa paligid ng kubo. Si Edgar, halos di makahinga. Si Arnel naman, sumisilip sa siwang ng dingding. Boyet, may anino sa labas. Parang hayop pero naglalakad ng tuwid. Bulong ni Arnel. Tahimik lang kayo. Sabay hablot sa aking kamay ni Lolo. Ito na sila. Bumukas ang pinto. Wala kaming nakitang tao, pero may anino. Mahaba, nakatungo, at may buntot. Maya-maya pa, biglang lumipad ang kandila sa sahig nang walang humahawak. Bumagsak ang isang bote ng langis at mabilis na dinampot ni Lolo ang baston niya at tumayo kahit bulag. Tumigil kayo! Wala na kayong karapatang bumalik dito! Sigaw ni Lolo. Parang umalingaw-ngaw ang boses niya. Napaluhod si Arnel. Ako naman, hawak-hawak ang sinulid ko habang binubulong ang orasyon na itinuro ni Lolo. Si Edgar naman, nakasandal sa dingding at nanginginig. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi na yung karaniwang dilim. Parang may dumagan sa buong paligid. Tapos narinig naming may tumili ng malakas at masakit sa tenga. Isang babae, pero malalim ang tinig. Si Mara! Wala kang karapatang itaboy kami! Sumigaw si Lolo ng mas mahabang orasyon. Tila galing sa ilalim ng lupa. Lumitaw sa labas ng kubo ang tatlong anino. Isang matandang lalaki na baluktot ang likod. Isang babae na may mahahabang kuko. At isang batang lalaking kulay abo ang balat. Boyet, sa kaliwa ko! Ikalat mo ang langis! Sigaw ni Lolo. Mabilis akong lumabas. Ibinuhos ko ang langis sa harap ng pinto. Maya-maya, nagliyab ito. Hindi ko alam kung bakit. Pero apoy agad ang naging resulta. Napaurong ang tatlong nilalang at sumigaw sila. Pero hindi sila nasusunog. Parang natatakot lang. Hindi pa tapos to! Sigaw ng babae. Paglingon ko, wala na sila. Pati si Lolo, nakaluhod na sa sahig at pawis na pawis. Simula ngayon, Boyet, ikaw na ang bagong tagapagtanggol. Mahina niyang bulong. Pagkatapos sabihin ni Lolo si Mara na ako na ang bagong tagapagtanggol, parang biglang dumilim lalo ang pakiramdam ko. Hindi lang sa paligid, kundi pati sa dibdib ko. Para bang isang responsibilidad na hindi ko kayang tanggihan ang pilit na isinasalin sa akin. Nakaupo si Lolo sa sahig. Pinupunasan ko ang pawis niya habang nakatingin si Arnel sa apoy na unti-unting umuupos. Si Edgar naman, tulala pa rin sa may dingding at nanginginig. Lo, anong ibig mong sabihin? At bakit ako? Sabi ko habang pinipigilan ang pag-alog ng boses ko. Dahil ikaw ang may dugo ko na bukas sa liwanag, Boyet. Sagot ni Lolo si Mara. Anong dugo? Tanong ko. Halos hindi ko na alam kung gusto ko pa talagang malaman. Ang dugo ng isang taong pinagkalooban ng liwanag laban sa dilim. Hindi lahat may ganon, Boyet. Hindi lahat kayang tumanggap. Dagdag niya. Tahimik kami ng ilang minuto. Tanging tunog lang ng mga kuliglig at pagaspas ng mga dahon sa labas ang maririnig. Wala na ang mga anino. Pero ramdam pa rin namin ang presensya nila sa paligid. Hindi pa tapos. Alam naming babalik sila kahit na anong oras. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon. Bumalik kami ni Arnel
at Edgar sa bahay nila. Napagkasundoan naming wag munang ikalat sa mga tao ang nangyari. Ayaw naming magdulot ng takot sa baryo ito. Pero pinuntahan namin si Nida, pinsan ko, na minsang tinuruan din ni Lolo ng mga orasyon. Ano? Bumalik na naman sila? Gulat na tanong ni Nida nang ikwento ko ang nangyari. Oo, at sabi ni Lolo, hindi raw sila ordinaryong aswang. Pamilya sila ng matagal nang nagtatago. Sagot ko. Napakagat sa labi si Nida at sinabing, dati na raw sinubukang tapusin ni Lolo yung mga pamilya ng mga aswang na yun. Pero may pinili siyang patawarin noon, yung babae. Sino yung babaeng tumili kagabi? Singit ni Arnel. Tumango si Nida. Oo, buntis pa raw noon. Kaya hindi na itinuloy ni Lolo. Pero parang bumalik sila para tapusin kung anong hindi pa natapos. Kinagabihan, muli kaming bumalik sa kubo ni Lolo. Nagdala kami ng ilang halamang gamot, asul na kandila at sako-sako ng asin. Napansin namin na may malamig sa paligid. Napansin namin na mas malamig ang paligid kahit 10 oras ng gabi. Ang mga puno ng nyog sa likod ng kubo ay parang gumagalaw kahit walang hangin. Pagpasok namin, nakahiga na si Lolo. Nakatakip ang mata niya ng puting panyo. Lo, ayos ka lang ba? Tanong ko. Huwag kang matakot sa katawan kong humihina, Apo. Ang diwa ko'y gising pa. Sagot niya at ngumiti. Umupo kami sa paligid niya. Muli niyang ipinakuha sa akin ang itim niyang baston. May ituturo pa ako sa iyo, Boyet. Ito ang pagsasara ng daan. Tinuro niya sa akin kung paano ihilera ang asin sa 4 na sulok ng bahay habang binibigkas ang mga katagang. Itikom ang landas ng gabi. Sa liwanag humimlay ang buhay. Paulit-ulit kong binibigkas iyon. At habang ginagawa ko, parang may bigla na lang bumagsak sa bubong. Isang malakas na ingay. Napalingon kami ni Arnel. Tao ba yun? Tanong ni Edgar na halos pabulong. Hindi, sagot ko. Maya-maya, may gumagapang sa kisame. Kita namin ang anino mula sa apoy ng gasera. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa amin ang isang napakamabahong amoy. Amoy dugo at panis na karne. Lumabas ako. Hawak ang baston ni Lolo. Nakita ko sa may puno ng saging ang batang lalaking kulay abo. Nakaupo ito pero nakangiti habang nakatingin sa akin. Alam kong ikaw ang bagong takapagtanggol. Boses bata pero malambing. Hindi mo kami kayang patayin. Sabi niya, hindi ko kayo kailangang patayin. Basta't hindi kayo papasok sa buhay ng mga tao. Sagot ko. Lumabas si Arnel. May dalang bote ng langis. Si Edgar, nakatayo sa likod. May hawak na kawayan. Umalis na kayo! Wala kayong lugar dito! Sigaw ni Arnel. Tumawa ang bata. Hindi kami aalis. Kami ang may-ari ng kagubatang ito. Bago pa kayo ipinanganak. Si Simara lang ang dahilan kaya kami nawala. Ngayon siya'y bulag at mahina na. Panibagong panahon na ito. Sumulpot sa likod ng bata ang matandang lalaking baluktot ang likod. Mas malaki siya kaysa kagabi.
Nakasuot ito ng lumang damit ng magsasaka. Pero ang mga kuko niya ay parang labaha. Dahan-dahan siyang lumapit. Simula na ng pagganti! Sabi ng matandang aswang. Tinawag ko si Lolo. Lo, andito na naman sila. Boyet! Ilabas mo ang pangalawang bote ng langis. Ihalo mo ang asin at ibuhos mo sa kanan. Sigaw ni Lolo mula sa loob. Agad akong sumunod. Nilagyan ko ng asin ang langis. Binulungan ko ng orasyon na itinuro niya sa akin. Saka ko ibinuhos sa kanan. At bigla na naman itong nagliyab. Sumigaw ang matanda. Umatras. Pero hindi na naman nasunog. Pero para lang siyang nadapa tapos biglang nawala ang anino niya. Pagbalik namin sa loob, hinihingal si Lolo. Hindi pa yan ang buong pwersa nila, Apo. Bulong niya. Kinabukasan, pinuntahan namin ang simbahan sa bayan. Kinuusap namin ang pari na kilala ni Lolo noon. Hindi kami nagsabi ng totoo, pero nagtanong kami tungkol sa mga sinaunang sulok ng lugar. Napag-alaman naming may isang balon sa likod ng lumang bahay ng mga Montano. Mga naunang residente sa lugar. Ayon sa matanda sa simbahan, may mga kwento raw dati na may mga batang nawawala tuwing gabi. Mga Montano? Hindi ba yun yung apelyido ng yung lola ni Nida? Tanong ni Edgar. Oo, at matagal na ring patay ang mga magulang niya. Sagot ko. Naalala ko ang kwento ni Lolo at ng babaeng pinili niyang patawarin noon na may dugong Montano. Nang gabing iyon, napansin naming wala si Nida. Wala sa bahay nila. Hindi rin siya pumasok sa tindahan kinabukasan. Pinuntahan namin siya sa bahay, pero sarado ang pinto. Nakasilip kami sa bintana at nakita naming may 3 aninong nakapalibot sa kanya. Pagkadungaw namin sa bintana ni Nida, napaatras ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang bigat ng pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hawak ni Edgar ang siko ko, habang si Arnel naman ay nakapamulsa at pikit matang nagdarasal ng pabulong. Nakita mo ba yun? Tanong ni Arnel. Oo, 3 sila. Parang hindi siya ginagalaw. Sagot ko. Parang ginagayuma lang, sabi ni Edgar. Hindi, parang siya ang may hawak sa kanila. Sagot ko. Hindi na namin binuksan ang pinto. Umalis kami ng tahimik, palihim. Tahimik ang paligid ng buong kalsada, papalayo sa bahay nila Nida. Pero parang may mga matang sumusunod sa amin mula sa likod ng punong kahoy. Pagbalik namin sa kubo ni Lolo, nakaupo siya sa labas. Kahit may kalamigan ng gabi, wala siyang suot na pang-itaas. Kita ang mga luma niyang tato sa dibdib. Mga hugis araw, bituin, krus, at ilang hindi ko pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Lo, si Nida, sabi ko. Alam ko. Putol na sagot niya agad. Napatingin kaming 3 sa kanya. Bago pa kayo makarating sa bahay niya, naramdaman ko na. Naroon ang 3, pero may kakaiba sa pagkatao nila. Wala silang ginagawa sa kanya dahil... Biglang putol ni Arnel. Totoo ba, Lo? May kaugnayan siya sa kanila? Tumango si Lolo Simara. Bagamat mabagal at mabigat. Ang babaeng pinatawad ko noon, si Lydia Montano.
Siya ang ina ni Nida. Akala ko ay ligtas na ang dugong yon. Pero mukhang hindi natapos ang sumpa. E di ibig sabihin si Nida. Singit ni Edgar. Hindi siya aswang. Pero pinagitnaan siya ng kadiliman at liwanag. Hindi pa siya tuluyang nahuhulog. Pero kung hindi natin siya maaagapan, kukunin siya ng 3 bilang tulay para magparami. Napaupo ako. Ramdam kong bumigat ang balikat ko. Hindi lang pala ito laban para sa baryo, kundi laban para sa sarili kong kadugo. Anong dapat natin gawin, Lo? Tanong ko. May isang ritual. Ang pagsasara ng ugat. Dito napuputol ang koneksyon ng dugo ng lahing kadiliman. Pero may kapalit. Anong kapalit, Lo? Tanong ni Arnel. Dugo rin. Pero hindi ng masama, kundi ng kusang loob. Isang sakripisyo mula sa taong may kapangyarihan ng liwanag. Sagot ni Lolo. Ako? Tanong ko. Tumango siya. Oo, apo. Ikaw. Nagkatinginan kami ni Arnel at Edgar. Wala ni isa sa amin ang nagsalita ng ilang minuto. Elo, kung yun ang paraan, gagawin ko. Sabi ko. Kinaumagahan. Habang papadilim pa lang ang langit, pumunta kami sa balon sa likod ng lumang bahay ng mga Montano. Bitbit ni Edgar ang bote ng langis. Si Arnel naman ay may hawak na pisi, tali at asin. Ako naman, dala ko ang baston ni Lolo at ang panyo niya na binigay niya sa akin kagabi na basang-basa ng kanyang pawis. May laman ding dahon ng sambong at papel na may sulat ng orasyon. Walang katao-tao sa paligid. Tahimik, tuyo ang damuhan. Pero basa ang lupa, malapit sa balon. Parang may tumulo kamakailan lang. Maya-maya, lumapit ako at inikot ko ang paligid. Teka, ano tong nakasulat sa gilid ng bato? Tanong ni Edgar. Tinignan ko. May ukit sa gilid ng balon. Ang binhi ng dilim ay sa liwanag muling ipinanganak. Lo, andito na kami. Anong susunod? Sigaw ko sa radyo na dala ni Arnel. Basagin ang bote ng langis sa gilid ng balon. Buhusan ng asin at pagkatapos iwanan mo ang basang panyo na may orasyon. Huwag mong titignan ang loob ng balon at kahit na anumang marinig mo, huwag kang lalapit. Ginawa ko lahat. Tumalikod ako sa balon. Pero narinig ko ang tila pag-iyak ng sanggol. Mahina at matinis. Boyet, halika. Boses ni Nida, pabulong. Napalingon ako, pero pinikit ko agad ang mata ko. Hawak ko ng mahigpit ang panyo at iniwan ito sa gilid ng bato. Biglang lumamig ang paligid. May humampas na malakas na hangin. Tapos tahimik. Pagdilat ko, wala na ang panyo. Wala na ring tunog mula sa balon. Bumalik ako sa kanila. Nakatingin lang sila sa akin. Tapos na ba? Tanong ni Arnel. Hindi pa. Kailangan natin siyang harapin mismo. Si Nida. Sagot ko. Gabi na nang muli naming balikan ang bahay nila Nida. Sa di kalayuan, nakita naming nakatayo siya sa harap ng bahay. Nakaputing daster, walang kibo at nakatingin sa langit. Nida! Sagot ko.
Dahan-dahan siyang lumingon. Nanghingilid ang luha niya. Sa likod niya, muli naming nakita ang 3 anino. Pero hindi na kasing lakas ng dati. Parang pumapangalawa na lang kay Nida. "Boyet, anong ginagawa mo dito?" Mahinang sabi ni Nida. "Alam na namin, Nida, at hindi pa huli ang lahat." Sagot ko. "Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero tuwing gabi, para akong ginagabayan ng mga boses. Para akong nilulunod sa panaginip." Sagot ni Nida habang umiiyak. "May lahi ka, Nida. Pero hindi ka masama. May paraan pa para putulin ang koneksyon mo sa kanila." Paliwanag ko. "Hindi na ako makaalis. Parang ako na ang sentro nila." Sagot niya. "Kung ganon, kailangan mong pumili. Lalaban tayo." Sabi ko. Biglang lumitaw sa harapan namin ang matandang baluktot ang likod, ang babaeng may mahahabang kuko at ang batang kulay abo. Nakapantay sila kay Nida, pero kita naming hindi sila kayang lumapit ng husto. "Hindi na siya mapapalaya," sabi ng babae. "Dugo niya ang huling pyesa. Sa kanya kami muling lalakas." "Hindi! Hindi ako sa inyo!" sigaw ni Nida. "Ngayon, Nida! Sambitin mo yung orasyon!" sigaw ko. Hinawakan ni Nida ang papel na inabot ko kanina. Umiiyak siya habang binibigkas ang mga salita. "Sa liwanag ako lulubog. Sa liwanag ako muling babangon. Kalas sa anino, tali ng dugo, putulin." Umihip ang malakas na hangin. Kumislap ang asul na apoy mula sa ilalim ng lupa. Umatras ang 3. Sumigaw ang bata ng napakalakas. Tapos biglang bumalot ang itim na usok sa paligid nila. Nagtalsikan ng abo sa hangin. Pagtingin namin sa paligid, wala na sila. Si Nida naman, nakaluhod sa harapan namin. Pagod, puno ng luha, pero buhay. Nilapitan ko siya. "Tapos na, Nida." Umiling si Nida. "Hindi ko alam, pero pakiramdam ko nabawasan ng bigat." "Hindi ka nag-iisa, Nida. Andito kami." Humingal si Nida habang nakaluhod. Tinutulungan ko siyang tumayo, kahit nanginginig pa ang tuhod niya. Pinilit niyang humakbang papalapit sa akin. "Pakiramdam ko, hindi pa tapos. Parang may natira pa sa kanila." Mahina niyang sabi. "Nasa isip mo lang yan, Nida. Ano ka ba? Mahina na sila. At wala na rin silang kapangyarihan sa'yo." Sagot ko, habang nakabantay pa rin sa paligid. Pero hindi ko alam kung panatag na ba talaga ako. Maya-maya, biglang umambon, mabagal, parang nililinis ang paligid. Ang abo sa lupa, unti-unting humalo sa putik. Napansin ko, may bakas ng nasunog sa lupa kung saan tumayo ang 3 nilalang kanina. "Bakit parang may naiwan?" tanong ni Nida. Lumapit ako at inusisa. May maliit na bilog na parang anino sa lupa. Hindi nawawala kahit binabasa ng ulan. Hinugot ko ang maliit na garapong may asin sa bulsa ko. Hinawakan ko ito ng mahigpit at saka marahang ibinuhos sa anino. Biglang kumulog. Tumilapon si Nida, pero agad ko siyang nasalo mula sa aninong bilog. Unti-unting lumitaw ang itsura ng matandang baluktot ang likod. Pero ngayon parang mas mahina na. Tila naubos na ang lakas.
Ang balat niya, basang-basa, nangingitim at ang mata niya, puro puti. Akala nyo tapos na. Hindi nyo kami lubusang mapapalayas. Habang buhay si Nida, may tali pa rin kami sa kanya. Sabi ng matanda. Hindi na ako nagdalawang isip. Hinugot ko ang balisong na may ukit na dasal sa hawakan. Inilapit ko ito sa labi ko at bumulong ako ng orasyon. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng dugo na hindi nabahiran, putulin ang huling hibla ng kadiliman. Maya-maya, lumiyab ang balisong sa asul na apoy. Tapusin mo na! Sigaw ni Nida mula sa likod. Para sa ito, Nida! Itinarak ko ang balisong sa lupa mismo kung saan nakatayo ang anino ng matanda. Nagliyab ito, nagsisigaw siya habang unti-unting hinihigop ng lupa. Humalo sa apoy ang itim na usok pero hindi na to kasing tapang kanina. Maya-maya, bumuka ang lupa ng bahagya at tinangay siya ng apoy pababa. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, wala nang anino, wala na ring bakas ng kadiliman. Tanging ulan na lang ang naririnig namin. Lumapit sa akin si Nida. Tapos na ba? Tanong niya ulit. Ngayon sigurado na ako, Nida. Oo, tapos na. Maya-maya, umiyak si Nida. Buong lakas siyang yumakap sa akin. Hindi dahil sa takot, kundi sa kaluwagan. Pagkatapos ng napakaraming taon, malaya na siya. Lumipas ang ilang araw, bumalik kami sa baryo. Pinatawag namin ang ilang matatanda, si Aling Marla, ang tagapag-ingat ng lumang simbahan. Si Mang Karyo at ang dalawang albularyo sa kabilang sityo. Nagpulong kami sa gitna ng plaza. Dala ni Nida ang lumang papel ng orasyon. Basang-basa na halos may butas na. Tapos na ang sumpa. Hindi na ako banta sa inyo. Hindi na ako ang tali sa dilim. Pahayag niya sa harap ng lahat. Tahimik ang mga tao. Hindi agad nagsalita ang ilan. Pero maya-maya, lumapit si Aling Marla. Anak, matagal kang nagtiis. Pero kung hindi dahil sa tapang mo, baka kami naman ang sunod na mabiktima. Pasensya na kung naging mapanghusga kami noon. Mula noon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Nida. Tinulungan ko siyang magsimula muli. Nagtayo siya ng maliit na pwesto sa palengke. Nagluto siya ng kakanin at sumikat ang putot kutsinta ni Nida. Simula noon, hindi natakot ang tingin ng mga tao sa kanya, kundi respeto. Minsan, sa dapit hapon, sabay kaming nakaupo sa harap ng kubo. Sana mas maaga kong nilabanan yun. Sabi niya, ano ka ba, Nida? Wala namang maaga o huli. Ang mahalaga, pinili mong lumaban. Napangiti siya. At salamat sa'yo. Kung hindi mo ako tinulungan, baka hanggang ngayon alipin pa rin ako ng mga anino. Umiling ako. Hindi mo kailangang magpasalamat, Nida. Kaibigan kita at tayo-tayo lang ang dapat magtulungan. Sa huling pagkakataon, binalikan namin ang lumang lugar kung saan namin pinalaya ang anino. Nilagyan namin ng krus ang lupa at tinamnan ng puting rosas para tong paalala na kahit gaano kadilim, may liwanag pa rin pwedeng piliin. Sabi ni Nida. Ang aral ng kwento na sa bawat isa may dilim na gustong sumakop, trauma, takot,
o lihim ng nakaraan, pero hindi kailanman huli ang pagkalas. Ang katapangan ay hindi lang ang pagsigaw, kundi ang pagtindig kahit nanginginig. At higit sa lahat, walang mas lalakas pa sa taong may kakampi, lalo na kung kaibigan ang kasama sa laban. Maraming salamat po, Sir Roy, sa pagbibigay ng pagkakataon na mailahad ang kwento ni Nida. Isang paalala ito sa ating lahat na kahit pinakamatinding dilim, kayang talunin ng liwanag, basta may kasama at basta may paninindigan. Sana ay maging inspirasyon ito ng mga tagapakinig nyo. Pagpalain po kayo at ang programa nyo. Maraming salamat po muli.